Nais ko pong i-announce na sa darating na Sunday, last Sunday of the month of January, ay meron tayong inimbitahang speaker, si Reverend Mar Diaz. Siya po'y pupunta dito para mag-speak ng discipleship in the campuses, in the marketplaces, and discipleship making legacy sa ating family. So umukay na po siya, umuo na siya. So next Sunday ay talagang dalhin natin yung ating family, mga kaibigan, sapagkat tuturuan po tayo ng strategy. Siya po ay pastor ng His Presence Church, doon po sa may bandang Caloocan Monumento. Kaya dalhin natin yung family, both sa first and second service, sama po natin sila. Basahin po natin itong Genesis chapter 12, verses 1 to 10, and then mamaya may babasahin pa tayong iba. Pero ito muna po ang ating unang babasahin. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. Now the Lord said to Abraham, leave your country, your family, and your father's house, and go to the land that I will show you. And I will make you a great nation. I will bring good to you. I will make your name great, so you will be honored. I will bring good to those who are good to you, and I will curse those who curse you. Good will come to all the families of the earth because of you. Next slide. So Abraham left as the Lord told him to do. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Abraham took his wife Sarai and his brother's son Lot and all the things they had gathered and all the people who joined them in Haran. And they left to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Next slide. Abraham passed through the land as far as the oak of Moreh and Shechem. The Canaanite people were living in the land at that time, mga higante yan. Then the Lord showed himself to Abraham and said, I will give this land to your children and to your children's. Ulitin nga po natin yan, amen? I will give this land to your children and to your children's children. Everybody say, amen. So Abraham built an altar there to the Lord who had shown himself to him. Next slide. Then he went from there to the mountain east to Bethel. He put up his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Then Abraham traveled, still going toward the Negev. Tayo po muna ay manalangin, pumikit po tayo. Ngayong umaga na to, kung meron mang isang bagay na dapat nating pagbulay-bulayan, ay pag-isipan po natin, i-operate ba natin yung buhay natin based on fear or based on faith? Gagawin ba natin ang mga choices o decision na to base sa nakikita natin o base sa nakikita ng ating Diyos? Ngayong umaga na to, pagbulay-bulayan natin, tayo ba'y matatakot o tayo ba'y mananampalataya? Lord, dalangin po namin na ang mga katanungang iyon ay samahan, tulungan niyo po kaming masagot po yun, Lord, ngayong umaga na ito. Kagaya ni Abraham, Lord, teach us to walk by faith, never by fear. Although bilang tao, may mga panahon na kami nagwo-worry, nag-aalala, nababalisa, pero makikita po namin at nakita na nga po namin ito, Lord, na wala pong magandang kinahinatnan kapag pinapayagan namin ang takot na maghari at mag-lead sa aming mga decision, sa aming buhay Kristiyano. So today, Lord, teach us, Lord, to walk by faith and not by sight. Help us, Lord, to conquer Canaan sa aming mga buhay. Trabaho, promotion, spiritual, financial breakthrough, and even, Lord, mga relationship, Panginoon, conflicts na pwede niyong ayusin. And even, Lord, sa aming pag-aaral, na kahit mahirap, kahit minsan wala, makita namin hindi hadlang ang hirap, ang kahirapan, para hindi kami makagraduate, Lord. Purihin kayo. Sa umagang ito, nananalangin po kami na inyong mga inumpisahan sa aming mga buhay, even, Lord, sa aming family at sa church na ito, sa tema namin, Building a Disciple-Making Legacy. Sa dulo po ng taon na ito, sa buwan ng December, makikita namin ang iyong pagkilos at pinananampalatayahan namin kayo, may breakthrough na darating sa aming mga buhay, sa aming church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na makapangyarihan sa lahat. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat.
Sa ating pong pagpapatuloy ng tema sa taon ng 2026 at sa buwan po ng January, ay tutuloy po natin ang ating tema na Building a Disciple-Making Legacy. Ito po ay hindi basta tema lang na pinag-aaralan natin, dinidiscuss natin every Sunday. Ito po ay lifestyle po dapat ng mga taga-Zion. Later on po, makikita po natin, may mga activities po tayo na may kinalaman po dito. At ang challenge ko po sa inyo, magsimula po ito sa atin at sa ating pamilya. Wala hong saysay ang lahat ng gagawin natin sa panlabas kung napapabayaan po natin ang mga nasa loob. Although, bilang tao, alam niyo naman po, bilang mga Pilipino, kung meron man pong isang grupo ng tao na mahirap akayin, mahirap papaniwalain ng pagbabago, yun po walang iba kundi yung ating pamilya. Bakit po? Miski po ang ating Panginoong Jesus, nung siya po'y nagsisimula pa lang sa kanyang ministeryo, ang unang mga unbelievers at kritiko po niya ay yung kanyang mga kapatid. Kapatid po niya bilang tao nung siya po'y pinanganak. Kasi nanganak naman po si Mary, hindi po siya natiling birhen. So, later on na lang po, after resurrection po, naging tagasunod po ang mga kapatid ni Jesus. At isa nga po doon si James, isa ho doon si John. No? Makikita po natin na very challenging po talaga when it comes to building a disciple-making legacy sa loob ng bahay. When I say building a disciple-making legacy, it means godly legacy. Nakikita mo po na talagang ang tatak ng iyong pamilya ay panalangin, pananampalataya, walang sigawan na malalakas, walang pangungutya, walang favoritism. Makikita natin na yung dati pong may bisyo ay tinatanggal po ng ating Panginoon. Yung dati po na nasa galaan pa, oras ng gabi, makikita nyo po na mas mahalaga sa kanila yung family time. At makikita po natin ang isang pamilya na merong godly legacy ay hindi pinagkukulang ng ating Diyos. Madalas nating iniisip, posible po ba iyon? You know, last year, bago ko po ito i-open sa mga leaders, pinag-isipan ko maigi at tinanong ko kay Lord, Lord, is it possible na mangyayari po ang change, ang godly legacy sa aming pamilya? Is it possible na meron pong mga mabibreak na mga strongholds, mga kulungan na nilagay ng kaaway, self-defeating mindset, hanggang dito na lang kami, wala nang mangyayari, hindi mo na ako mababago. Posible po ba talaga, Lord, na mabago ito? At ang mga devotion ko, yung leading ni Lord, as I read the Bible, as I pray, isa lamang po ang paunawa ng Panginoon. Lahat po ng mga bagay na ito ay posible at may katuparan sa ating Panginoon. Amen? That's why I'm praying, Lord, I'm praying na tumulong, sumuporta po tayo sa ating tema na disciple or building a disciple-making legacy. Bakit po? Dahil pag ito po'y sinuportahan natin, ang unang makikinabang hindi yung church. Ang makikinabang po dito yung pamilya nyo mismo. Yung mga anak po ninyo. Yung asawa po ninyo. Yung mga mahirap akayin, mahirap imbitahan, mahirap mabago. Makikita nyo po, pag may pagbabago sa pamilya, pag ang Panginoon na naghari, pag ang arko o ang altar ng Panginoon, ang siya na pong dinadambana sa ating tahanan, yung worry po biglang magdi-disappear, yung fear mawawala at mapapalitan po ng pananampalataya at pagpapala. Sino ho dito ngayong umaga na to gusto mong makita at subukang panampalatayahan na mangyari iyan sa iyong pamilya? Say amen nga po, no? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos, no? And I'm praying na sa taong ito, magiging totoong tagasunod talaga tayo ni Lord. Magiging totoong disciple, Kristiyano ho tayo na hindi lang sa bibig, sa nguso, kundi sa puso. Talagang makikita po ang bakas ng pagbabago sa ating mga buhay. To begin with po, sa topic na to, pinag-aralan natin last Sunday si Nehemiah. Ngayon po pag-aaralan natin si Abraham. Paano ho niya inihanda? Paano ho siya nag-build at nag-live ng isang godly or faith legacy sa kanyang pamilya. At hindi lang sa kanyang pamilya, sa mga generations. No? Nabasa ko ito sa Facebook. Lagi ko po itong kinu-confirm when I use an illustration. Totoo ba talaga? Is it true? Totoo naman po. No? Na last year, tinagurian po ang 20 mga kabataan na ito na ang edad po'y 20 hanggang 30 pataas as the billionaires of the Philippines in the year 2025. Karamihan po sa kanila ay, hindi pala karamihan. Ilan sa kanila ay maaari nating matawag na self-made. Ibig sabihin po talagang silang nagsikap, silang gumawa, silang nag-workout, sila po talaga ang nagtrabaho, nag-pursue ng negosyo hanggang yumaman ng yumaman. Pero I think you would agree na most of them ay nakatanggap ng malaking pamana
sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang Sobel, ang Ayala, naririyan din po ang anak ni Senator Legarda, naririyan din po ang anak ni dating Senator Manny Pacquiao, and so on and so forth. Bolquia sisters or siblings, Sobel, Yoy Tingso, Aboitis, Bernardo, ay, si Catherine pala to, no? Yung pinsan ni Sophia, no? Si Rason, okay, Pigestrom, Kuwangko, Coson, Ang, Liviste, and Ayala. Pero maniniwala ho ba kayo na there is really no such thing as self-made person? Lahat ho talaga ng tao meron pong tinanggap at meron pong ipinamana o ipinasa sa kanila, whether material man or good values. Makikita po natin na ang pamana na iniwan ni Abraham, when we say and when we talk about building and living a faith legacy, ay hindi po generational wealth lang. Of course, sa Bible, pag binasa natin, ito ho talagang si Abraham, napakayaman. Sobrang yaman po. Para magkaroon ka ng mga tauhan, magkaroon ka ng maraming mga tupa, ay talagang nung panahon nila, mayaman ka talaga. Pero hindi po iyon yung legacy na iniwan ni Abraham. Ang iniwan niya hindi po generational wealth, kundi generational faith. Long-lasting legacy, godly, sabihin nyo, Pastor, binabanggit nyo lagi, puros godly. Paano naman po yung material? Well, wait. Itong godly legacy na iniwan ni Abraham, ay ito po'y nagbigay ng kakayahan sa kanyang anak na si Isaac at sa kanyang apo na si Jacob para ma-handle ang mga material wealth to the next generation. Kilala natin si Abraham bilang, ano po ang tanyag ni Abraham? Ama ng pananampalataya. Dahil siya po'y mabilis sumunod, madaling magtiwala. Isa ho siguro sa mga highlight na pwede nating makita ay yung paano ho niya talagang walang pasubaling inalay ang kanyang anak na si Isaac sa ating Panginoon doon sa altar sa bundok ng Moriah. Makikita po natin na pagdating sa Hebrews chapter 11, kung nasusundan niyo po ako, please follow me, no? Na siya po ay kasama sa tinatawag dating mga Hall of Faith. Kung merong Hall of Fame sa mundo, meron pong Hall of Faith. Mga Bible characters na nagmarka dahil sa kanilang mga exploit at sa kanilang mga achievements, gamit po ang pananampalataya. Pero makikita po natin sa buhay ni Abraham na ang totoong legacy, ang totoong inheritance, everybody say legacy. Dapat po ang legacy transferable, madaling kopyahin. That's why, pag nakita niyo po dito sa church, no, ginagawa natin to, sinisimplihan natin yung mga topic. Bakit? Para madaling maunawaan, pero malalim, biblical sound, at madaling isabuhay. Makikita po natin na ito po talaga ay naisagawa ni Abraham. Paano ho natin matitiyak na ang pananampalataya ni Abraham ay naipasa at natiyak po niyang naipasa sa kanyang anak na si Isaac at sa kanyang anak na si Jacob? Meron po bang verse na magpapatunay doon? Meron po. Ang sabi sa Exodus, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. No? Alam niyo po, wala na ho sigurong mas credible at full of integrity na sabihing totoo na buhay talaga to si Abraham ng pananampalataya. Liban po ko ang magsasabi nito mismo, ang ating Panginoon. Amen? Siguro kung ako magsasabi, medyo bias, alam mo yung anak ko, nabuhay kay Lord yan, o di kaya yung iba ho sa atin. Pero grabe po, tiniyak po talaga ng Panginoon na banggitin po yung 3 generations of faith na ito. Nang ibig sabihin po, malinaw na itong si Abraham, kahit mahirap, and we will see mamaya, no? Isipin niyo po, si Abraham yan kaya po niyang gawin yan Makikita po natin kahit si Abraham naman of faith, nag-struggle din. But through God's faithfulness, tinulungan siya ng Diyos para maipasa at maituloy-tuloy ang godly faith legacy. Now, ang legacy lesson sa buhay po ni Abraham, basahin po natin ito, ay may kinalaman sa faith. May kinalaman sa faith. No? Faith is important in building and living a spiritual legacy. No? Kasi po, kung ikaw po ay medyo respetado lang sa simbahan, kilala, malakas magbigay o di kaya iginagalang, hinihingan ng payo. Pero pag tinitingnan nila yung buhay mo, lalo na po sa pamilya natin, nakakaalam, nakakilala sa'yo, alam nila, mukhang okay ka sa panlabas, lalo na sa church, pero pagdating sa bahay, bagsak.
That's not a faith legacy. Now, I'm saying this not because I am perfect. I'm saying this not because I want to critique people. I'm saying this because ito ho yung tinatawag na faith and godly legacy, hindi po panlabas lang. Sino ho dito pag lumalabas kayo sa bahay niyo at mag-church kayo, ang daming nababaitan sa inyo? Iba nagbe-bless pa, di ba? Ayan na. Pag-pray mo rin kami, no? Pero deep inside, we know there's struggle. Meron pong mga challenges, may mga temptation minsan na hindi natin ma-overcome. Ang tinutukoy po na godly legacy dito, yung faith na proven, tested, patient, at higit sa lahat, by works, nakikita po talaga ang totoong pagbabago. Amen? Amen po ba doon? Pinag-usapan natin, noong unang linggo, kung ano pong ibig sabihin ng godly legacy. Ayan na, pakita na natin yung pinapakita kanina, no? Ito po isang spiritual inheritance na ipinapasa sa mga generations to generation. Characterize hindi ng pera, hindi po ng matinding datingan lang, no? Kundi ito po ay nakakitaan po ng totoong pananampalataya at katuwiran. Ang ibig sabihin po, pag binagbintangan ka, yung mga tao mismo sa labas ang magsasabing, hindi totoo yan. Kami magsasabi na hindi totoo yan. At lalong-lalo na po yung buong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lamang po material wealth, social status, but deeply rooted in spiritual values and principle that align with biblical teaching. Alam niyo po ba, ang sakit ng mga Christian ngayon, the church attendance or church worship becomes a social status na. Kuminsan po nawawala na po talaga yung totoong pagiging mananampalataya. Basta makasamba, pagkatapos ng samba, okay na nagawin namin kung anong dapat namin gawin. No, hindi po. Ang totoong godly at faith legacy ay meron pong prinsipyo na pinaninindigan at pananampalatayang ginagaya ng iba. Now, bakit mahalaga ang legacy lesson sa buhay ni Abraham? Balik tayo doon sa legacy lesson. No? Yung faith is important in building and living a spiritual legacy. Kasi, ano nga uli yung bansag kay Abraham? Hello? Ano nga uli yung bansag kay Abraham? A man of faith. The father of faith, no? Now, isipin niyo po, madali ko ba kay Abraham na dalhin to? Hindi po. Ang hirap nito. Mamaya makikita niyo po ang dami niyang kapalpakan. Sa kanyang pagsusumikap po, parang siguro tinanong ni Abraham, Lord, sa dinami-dami po ng tatawagin, sa dinami-dami po ng papupuntahin sa Canaan, sa dinami-dami po ng babansagang man of faith, ba't ako pa, Lord? Kasi hindi ko nakikita talaga sa sarili ko yun eh. But you know, Abraham endured. Nagtiis po siya. Ang pananampalataya na karapat dapat ipasa, hindi po ito ibig sabihin na ito po'y perpekto. Kundi po ito'y produkto po ng pagtsatsaga, pagtitiis at pagsusumikap at sa kagustuhang makasunod talaga sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, isa lang po masasabi ko po kay Abraham, no, that what we endure by faith today, our children will stand on tomorrow. Yung pinanindigan, yung mga pinagtsagaan, pinaghirapan ni Abraham kahit magkatumba-tumba na po siya. Gamitin ko po yung term na yan. No? Sa pagsunod kay Lord, wala siyang kaalam-alam. Habang natutumba siya at bumabangon siya, tinatayo uli siya ni Lord, it became the foundation na nilakaran at nagpatatag ng kanyang mga anak para sa isang buhay ng pananampalataya. Amen? Amen po ba? Can I say this, mga kapatid, no? Yung test na dinadaanan mo ngayon, yung trials na kinakaharap mo ngayon, at yung temptation na ini-endure mo ngayon by faith can become the very testimony na pag-uusapan ng mga anak mo pag nalagpasan mo yan. Sometimes we think na pag sinabing man of faith, kailangan walang dungis, walang bagsak, walang failure, pero hindi po ganon at hindi po totoo yon sa ating buhay Kristiyano. You know, sino ho dito may mga anak? Taas nga pong kamay, no? Our children may never remember the comfort that they have been longing na maibigay natin. Sana po, no? Minsan, pag naririnig ko yung mga anak ko, gusto ko to, no? In my ways, no, na kaya ko, no? Pag kay pastora, hindi, laruan na naman, no? Wag naman yan, no? Kasi practical siya eh. Pero in my ways na kaya ko, minsan, hindi man dapat, no, nililihim ko na lang, ginagawan ko ng paraan eh. Pero, sino dito nag-struggle minsan? Gusto mong ibigay yung comfort, no, yung sarap, yung saya sa mga anak ninyo. Pero listen, hey, no.
Ang godly faith legacy ito, no? Hindi man nila maalala yung comfort na hinihiling nila sa'yo. Pag wala na tayo, pag tapos na tayo, kinuha na tayo ng Panginoon, at sana naging matapat tayo sa araw na iyon, hindi nila pag-uusapan yung mga hindi mo binigay eh. Pag-uusapan nila yung tatag at hirap na dinanas mo, pero pinagpatuloy mo ang pagsunod sa ating Panginoon. And for me, that is a godly legacy. Yung nahihirapan ka pag Sunday, nahihirapan ka pag Saturday, nahihirapan ka pag prayer gathering, makikita po nila, it will become the very foundation na kanilang susundan. In other words, what God carries us through, yung pagsusustain niya sa atin ngayon, He will use to anchor the next generation tomorrow. Alam niyo po ba ang kwento ni Pastor Albert? Walang dating yung ginagawa ng lola ko at mga uncle ko sa akin eh. Nagpipray nila kami, inaabot nila kami, ini-invite nila kami. But in my heart, pag pinapupunta nila kami sa church at attend kami sa camp, sa puso ko sabi ko, I will never become a born-again Christian. Hindi ako magpapalit ng religion. Hindi ako magiging Kristiyano. Kita nyo, napaka-corny ng mga yan eh. Wala akong kaalam-alam yung katapatan nila. Lagi po pag nag-i-invite. Pag ini-invite pa ko talagang special mention eh, mga Aruta family, attend. Pupunta kami doon. Alam yung habol lang namin magkakapatid, yung gift na ibibigay ng uncle ko. Pupunta kami. Tapos merong time po na dahil yung mga transportation nung time na yon hindi pa talaga diretso, talagang hihinto at bababa pa siya from Tunga. No? Hindi ko na alam kung alam niyo yung lugar na yun. Pupunta pa siya sa Carigara. Magkaantay pa uli siya. So cutting trip ang tawag doon. Eh wala pong mga cellphone pa doon at telepono eh. No? Sasadyain talaga namin kasi alam namin na nandun siya at alam din niya na yun yung daanan namin. Naalala ko yung bakery na yun eh. Ngayon ko lang po na-realize na nung binata pa po yung uncle ko, wala talaga siyang pera. Pero tuwing dadaanan namin siya, magbe-bless kami, parang napaka-generous. Tapos bigla niya kaming ililayhan sa pagpipray. Wala akong kaalam-alam na yung kanyang pagtsatsaga at pagtitiis nung time na yon, magpuproduce pala ng isang Pastor Albert na hindi lang makakilala kay Lord, magpapastor pa. At ang kanyang pamilya ay magiging godly sa biyaya at sa kapurihan ng ating Panginoon. Sinasabi natin madalas, no, ang hirap po akayin ng mga anak namin. Ang hirap dalhin ng asawa ko sa church eh. Ang sabi ng Panginoon, bago mo ipasa yan, ikaw muna ang maging pamana. Buuhin mo muna ang iyong sarili. Maging matatag ka. Because every act of devotion, every sacrifice of dedication, every practice of discipline, every moment of dependence on God carries a future reference that will shape lives beyond our own. Nang ibig sabihin po, yun po yung magiging compass. Yun po yung mga magiging marka na susundan po nila. Ang mga spiritual discipline natin ngayon ang magiging direction po ng ating pamilya. Ba't natin gagawin to? Naalala ko, hindi ito ginagawa ng mama natin, ng mami natin, ng kuya natin. No? What would my mama do kung nandito siya ngayon? Tingin niyo po, walang impact yan eh. You know, ang katangian po ng faith at godly legacy. Powerful po ito. Bakit? Hindi ito galing sa buhay lang ng isang tao, kundi galing ito sa salita ng ating Diyos. At ang salita ng Diyos may kapangyarihang makapagbago. Sina-challenge ko po kayo ngayong unang buwan ng taon, magtanim kayo sa inyong mga anak. Simulan niyo po yun sa inyong sarili. Magtanim tayo sa pagpili ng tamang mga desisyon. Huwag nating ibuyo at piliting mabuhay sa mali ng paulit-ulit. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo last Sunday? Magkaiba ho yung ipinapaalam kay Lord at nagpapaalam. Nagpapaalam ka kay Lord, Lord, ano po ba yung tamang dapat kong gawin? Kesa ho doon sa Lord, may nagawa na akong desisyon, pinapaalam ko lang sa iyo. Wala na po magagawa ang Lord doon. Amen? Everybody say, magtanim. May isang tatay na ang pangalan po niya ay si Epimako Amanseo. 35 years ago, itinanim po niya yung pine tree na to sa Cebu. Ang isang bus na may lulang 37 na mga estudyante, panay mga estudyante, mga Don Bosco students, habang binabaybay po nila yung daanan na yan, nawalan po ng preno, nagkaroon ng problema sa radiator, at talaga pong babagsak na po siya sa bangin. Mabuti na lang po, niligtas po siya ng isang napakalaki po na punong ito na tinanim ni Tatay Epimako. Could it be possible na yung tinatanim mong panalangin,
pagsunod, pananampalataya, paninindigan kay Lord, ang mismo magliligtas at mag-aakay at magdadala ng pagpapala sa iyong pamilya na maaaring hindi mo na maabutan. Pero mararanasan nila at mararamdaman nila ang tindi ng iyong presensya. Sinasabi po sa Bible ang prinsipyong ito. Ang sabi ho dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ang mga utos ng Panginoon itanim nyo sa inyong puso. Paano mo maipapasa ang isang salita na hindi mo alam at hindi mo kabisa? Na hindi mo binabasa? Na hindi mo pinapahalaga? No? One time nakakita po ko sa isang bahay, sabi ko, marami po akong mga binigay na payo, marami po akong mga sinasabi, pero isang bagay po napansin ko, no? Pag ako po pinapunta nyo sa bahay, mag-ingat po kayo dahil pupunahin ko, ang una kong pinuna, sabi ko, Sister, mukhang yung Bible nyo sobrang amag na, sobrang alikabok na. Napangiti po. Alam nyo, sabi ko, halata na hindi talaga siya binubuklat. Amen? I don't know kung nasaktan po siya, but bilang pastor na nagmamahal, ang isang bagay lang po na pinaniniwalaan ko, hindi mo maipapasa ang isang bagay na hindi mo pinapahalagahan. Amen? Gusto mo pahalagahan ng anak mo at apo mo yung panalangin? Do you pray? Do you attend prayer gathering? Gusto mo pahalagahan niya ang mga prinsipyong ito, paninindigan sa paggawa ng tama? Nagagalit tayo pag ang anak natin gumagawa ng mali. Ang tanong, gumagawa ba tayo ng tama? At ginagawa ba natin yung nararapat at tama sa harapan ng Panginoon? So Abraham po, hindi po 100% na ginagawa niyo yung tama, pero pinagsumikapan niya kahit mahirap ang paggawa ng tama. Psalm 78 verse 4 says, hindi natin to dapat ilihim sa ating mga anak. Sasabihin, everybody say sasabihin. Sasabihin natin sa mga susunod na henerasyon ang kapangyarihan ng Panginoon, ang mga kahangahangan niyang gawa. Pag nagkukwentuhan po tayo, pag may bisita tayo, anong naririnig ng pamilya natin? Anong naririnig ng mga butiki at ng mga ipis? Anong naririnig po ng kaaway, na conversation sa ating tahanan? Do they hear godly conversation? Do they hear rebuke? Do they hear discipline? Do they hear commitment? O are they hearing critics? No, alam mo siya, hindi ako nagagandahan dyan eh. Alam mo, kung maririnig mo rin yung sasabihin niya, ganun din yung sinasabi niya sa'yo. Hindi rin siya nagagandahan sa'yo. No? Biro lang po. 3 bagay, paano ho tayo dapat maghanda sa pag-build ng lasting legacy. Sino ho dito ready na nagayahin, kopyahin, at panampalatayahan ang ginawa ni Abraham na magagawa din po natin to pass a godly faith legacy. Say amen nga po muna tayo now. Sige nga po, palakpakan nga muna natin si Lord. Una, ang paghahanda at pagpasa ng isang faith legacy ay nagsisimula sa mga tatay. When I say paternal, it means father. Father, no? Nung ako po yung bagong pastor sa Hagonoy, karamihan po sa mga miyembro namin, mga nanay. Nung sinimulan po ng Panginoon through us ang Sayon Baliwag, ang daming tatay hanggang nangawala ng konti-konti. Hanggang dumating po yung time nung taong 2016 siguro, pataas, puros mga kabataan, panay kabataan. Sabi ko, Lord, parang ang hirap ng ganito. Hindi ho kami masyadong masaya na nakikita namin ang mga naglilingkod, nagvo-volunteer sa church, puros kabataan. Bakit? Sabi ko, nasa ng mga tatay. Pastor, ang ibig mo po masabihin, pag walang tatay, walang masyadong work powers, walang work power. No, walang model. Walang kokopyahin. Why? Because ang mundo ngayon, it's all about being strong. Pansinin niyo po, ano na po nangyari sa mga tatay ngayon? Panay cellphone. Na-distract na po tayo sa gadget. Nawala na po yung legacy na may ipasa. Alam niyo po, isabihin po ng legacy ng mga tatay, yung pong hindi ka abala sa pagte-text, abala ka na binababa mo yung cellphone tapos kinakausap mo yung anak mo. Ano bang nangyari sa'yo? No? Ano madalas na sabihin minsan ni pastora sa akin, kausapin mo anak mo. Madalas ko pong iniisip, sinasabi, no? Ang buhay naman po namin ay bukas, no? Ikaw na, ikaw yung babae. But lagi po niyang pinapaalala sa akin, ikaw yung tatay. Ikaw yung tatay. You talk to them. No? Did you know that most of the dysfunctions sa family, mga rebellion at pagpapasaway ng mga anak,
ay nagsisimula sa absentee father. Lagi ko itong binabanggit, and you will always hear this sa akin, no? Walang prodigal son, walang black sheep sa pamilya. Ang meron lang, dysfunctional family. May gap, may pagkukulang. And even though, kahit gaano kakabait, kahit yung pagliban, pag-alis, yung transition, paglipat, pagpunta sa ibang bansa, ay is a form of dysfunction. Kasi yung presence, nawawala. Kaya, mga katatayan, ang faith legacy nagsisimula sa mga ama ng tahanan. Madaling maakay ang mga nanay, pero ang bilis maakay ng buong pamilya pag ang tatay ang unang nanampalataya at nagsimula ng pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Sino pong nagpipray ngayong taon na to? Ang mga tatay sa ating tahanan, ipapanalangin natin at pipray po natin na sila'y makakilala sa ating buhay na Diyos. Maalala po natin sa Genesis chapter 12 na tinawag ng Panginoon si Abraham. Everybody say Genesis 12. At dahil po doon, binansagan po si Abraham na the father who believed. The father of faith. Everybody say Genesis 12. Ready, go. Genesis 12. Pero ang hindi natin alam, ang unang tinawag, ang unang nabigyan ng boses at tono ng Panginoon ay yung tatay niya. Alam niyo po ba kung anong pangalan ng tatay na Abraham? Si Terah. At alam niyo po nangyari kay Terah? Tinera na ng Panginoon namatay. Bakit? Mamalalaman niyo po kung ano nangyari. Tingnan niyo po ito ha. Ang isang ama ng tahanan na hindi naninindigan at hindi pinanampalatayahan ng ating Panginoon at hindi sumusunod sa Diyos, tingnan niyo po mangyayari. Genesis chapter 11 verse 27, sabi dito, these are, Genesis 12 yung pagtawag ni Lord kay Abraham, di ba? Genesis 11, yung panawagan naman para sa kanyang ama. Sabi dito, these are the descendants of Terah, the father of Abraham. And Nahor and Haran. Itong si Haran, ito yung tatay ni Lot. Ito yung pinsan na binabanggit ng paulit-ulit. No? At sabi dito, namatay po yung tatay ni Lot, kaya sinama niya ang naging ama para kay Lot. Grabe talaga itong si Abraham, a man of faith and a man of compassion. Grabe, inampun niya ang kanyang pamangkin. At dinala po sila sa hometown ng Or in Babylonia. No, next slide po tayo. Terah, everybody say Terah, took his son Abraham. Ilang taon si Abraham dito? Hindi ko po alam. Baka maliit pa, teenager. And his grandson Lot, who was the son of Haran, and his daughter-in-law, Sarai. May asawa na. Abraham's wife. And with them, he left the city of Or in Babylon to go to the land of... Yung binasa nating verse kanina, habang nagsisimula tayo, yun yung panawagan ni Lord kay Abraham, go to the land of Canaan. Pero ang una palang tinawag para pumuntang Canaan, si Terah. Ang sabi ho dito, so Terah and his family went as far as Haran. Everybody say Haran. And they settled there. Pag sinabing they settled there, so imbis na stopover lang, alam niyo yung stopover? Pag kayo sasakay sa bus, di ba, iihi, kakain. Sino ho dito sa stopover na iwanan ka? Nanonood ka ng Betamax, uso pa dati, di ba? Naiwanan ka. No? Ang stopover po ay para magpahinga lang eh. Pero ang sabi dito, Terah settled in Haran. Alam niyo kung bakit? Sabi siguro ni Terah, anyway, katunog din naman eh. Canaan, Haran. Okay na rin yan. No? Pwede na rin yan. Bakit? May edad na ako eh. Matanda na ako eh. And sabi dito, so Terah died there at the age of, ilang taon po? 205 no. Maraming mga speculation, maraming tanong-tanong, maraming nagsasabi no, bakit pinili ni Terah na magsettle o huminto sa Haran, samantala pong ang pinatutukuyan na dapat nilang puntahan ay Canaan. Tatlong bagay po. Una, dahil po sa kanyang edad at sa kanyang comfort, alam niyo po, pag mahilig tayo sa comfort at ang gusto natin hindi tayo naabala, hindi natin madadala yung pamilya natin sa godly faith legacy. Pag ayaw mong paistorbo, nahihirapan tayo. No? Pangalawa, grief and loss. Siguro po, nagdamdam siya. Bakit? Tandaan nyo, ito ho yung time na namatay po ang kanyang anak. Yung tatay po ni Lot. Diba? Yung kapatid ni Abraham. No? O siguro nagdamdam siya. Masama po bang magdamdam at magdalamhati? Hindi po. Pero yung sobrang pagdadamdam, it will derail
and stuck you sa isang sitwasyon. Amen? And then number 3, higit sa lahat, meron po siyang partial obedience. Ito ho yung mga uri ng tao na nagsasabing, buti nga sumunod eh. Buti nga nag-church pa ako, ba't pa ako mag-tithes and offering? Buti nga nagbigay ako kahit di 10% eh. Well, no question. Bahala ho kayo. Dito naman sa church, walang pilitan. May challenge lang, di ba? Pero nasa atin pa rin kung susunod tayo, gagawin natin ito. Pero lagi lang natin tatandaan, yan yung itsura ng pagsumunod kay Lord. Kalahati lang. You know, pag sumusunod ka raw kay Lord, ang itsura daw ng puso mo buo. Sabihin, tingnan mo nga yung gawin mo nga yung full heart na. Full heart na. Ano daw pong itsura ng isang taong half lang sumunod? Itsurang question. Always asking question. Why? Bakit namin gagawin yan? Ba't pinapagawa yan? Ba't kailangan gawin yan? No? It's always asking question. No? Naalala niyo po ang sabi ko po nung first topic natin, no, that everybody will leave an inheritance or legacy. Hindi po question dito kung mag-iiwan ba tayo o hindi. May iiwanan tayo eh. Ang tanong lang po, anong klase? Kasi pwedeng pangit, pwede rin pong masama. Pag nagpabaya tayo, legacy na po yan. Pag naging irresponsible po tayo sa ating pamilya, legacy na po yan. Pag nag-aral ka at binaliwala mo ang pag-aaral mo, hindi po nalugi ang teacher at ang nanay mo eh. Ikaw ang nalugi. Bakit? May legacy ka ng iniwan na susundan po ng mga susunod na henerasyon. So, faith legacy is paternal. Faith legacy is paternal. Faith legacy is generational. What our forefathers believed, practiced, allowed, pinayagan, o pinabayaan will create a spiritual inheritance na kung saan doon tayo ipapanganak. No? Alam nyo, minsan po may mga Christian po na ganito magsalita, no? Bakit ang hirap ng buhay? Bakit ang tindi ng tukso? Bakit pag uwi ko sa bahay, pagod na pagod, no, nagiinuman ng mga tatay, ang mga magkakapatid, no, siguro gusto nila mag-inuman, gusto nila mag-bisyo, no, meron pa. Bakit puro sugal? Siguro gusto talaga nilang magsugal, mag-scatter, pero tandaan ninyo, yun talaga ata yung kanilang kinagisnan na. Amen? Amen? Nakakita ho ba kayo na bata pa lang, nakagisnan na po nila ito? So sa tingin po ng mata natin, parang pattern lang siya. This is why I'm asking the parents and the fathers in the house, no, huwag niyong tanggapin na ganyan lang siya. Be discerning. Pag-isipan niyo maigi, ganyan lang ba talaga yan? O pwedeng palitan yan? Sino ho dito, gusto mo pag umuwi sa bahay malinis? Amen? Masarap matulog. Kahit pagod ka na, gusto mo maglinis pa rin. Bakit? Masarap magpahinga pag malinis. Say amen. Pero may iba po pagpasok mo, parang hindi mo alam, ano po ba to? Menjola ba to? O ano? Parang may nag-rally dito. Daming mga kalat eh. Ganyan na po talaga. Nakagisnan na. It becomes a recurring pattern. Pag pinapayagan natin nangyayari ito, at ito nga po nangyari kay Terah. Can you imagine po, sa mata po ni Abraham, sa isip po ni Lot, ang nilagay po na impression ni Terah, na tayo tetera. Naipasok ko pa rin, di ba? Dito na talaga ang Canaan sa Haran. Ano po yun? Canaan. Haran. Ano yun? Canaan. Haran. Sabi, anyway, magkatunog naman. Haran. Canaan. Haran. Nilalagyan po natin ng paraan. Faith legacy is generational. Gusto niyo pong makita yung isang verse para malaman yung generational ito? The choices that our forefathers made in the past will affect our future. Tingnan natin itong Genesis 20, sabi dito. Genesis 20, huwag kayong luluhod o sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ako na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Pinaparusahan ko ang mga anak ng mga magulang na nagkasala hanggang sa 3 at pang-4 na henerasyon. You think free ka sa consequences, sa choices na ginagawa mo ngayon? No, ipapasa mo yan. Madadala mo yan. Pero sa kabaligtaran ng sabi dito, I show love to the 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Kaya pala, naipasa ni Abraham kay Isaac at kay Jacob. Bakit? Pinilit niyang baguhin yung nakagisnan na itinuro ng kanyang tatay na si Terah. Sabi ni Abraham, babaguhin ko to. Hindi ko tatanggipin na hanggang dito lang kami. Hindi kami titira sa Terah. Pupunta kami sa Canaan.
Naalala niyo po yung sinabi ko po sa inyo na a good man leaves an inheritance to his children's children's. Tama po ba yun, no? Ang isang mabuting tao, nag-iiwan ng pamana sa kanyang anak at sa kanyang magiging apo, no? Ito po yung si Abraham. Pinilit po talaga niya. Everybody say pinilit. Pinagsumikapan. At sinabi po natin yung legacy principle dito that before we leave an inheritance, we must become the inheritance. Bago tayo mag-iwan ng pamana, tayo dapat ang maging pamana na tatanggapin at ipapasa sa susunod. Faith legacy is paternal. Number 2, faith legacy is personal. Pinasa ng kanyang tatay. Pero kapatid, hindi tayo naging Kristiyano ngayon dahil pinasahan lang tayo ng pananampalataya. Kaya tayo naging Kristiyano at pinipilit na sumunod na maging maka-Diyos ngayon. Bakit? Kasi pinili din nating maging maka-Diyos sa sarili nating pagpili. Huy, kahit naman pinasa pag ayaw mo, hindi mo rin matatanggap. Amen? Kahit pinasa sa'yo eh. Amen? Kaya mo, walang garantiya na yung anak mo, porket ikaw yung Kristiyano, yung anak mo, magiging Kristiyano din. Wala rin garantiya na itong tinuturo ko sa inyo, sa unang buwan ng taon, ay matututunan po natin at maipapasa natin sa susunod. Why? Unless we make a decision. And you see, no? In all my capacity, by the grace of God, I'm doing all that the strength that I can para maintindihan natin yung tema na to na may kinalaman sa ating pamilya. Amen po ba doon? So, unang tinawag, si Tera. Unang nakakita ng ganda ng Canaan, sino? Si Tera. Pero, pagdating sa Genesis chapter 12, kasi Genesis 11 yun eh, ito na po ang tawag ni Lord kay Abraham. Sabi niya, now the Lord said to Abraham, leave your country. Ang Teran, ang Haran, naging country na siya. Leave your family and your father's house. Ito yung, anong tawag natin dito? Ancestral house. Ano ba ang madalas nating iniisip pag ancestral house? Bawal gibain yan. Bakit? Ang daming memory yan, di ba? So sabi na, huwag mong iwanan yan. Sabi siguro ng tatay niya. Pero ang sabi ni Lord, iwanan mo yan and go to the land that I will show you. No? Sa Tagalog po, ganito pong ibig sabihin ng iwanan mo yung tahanan ng tatay mo at yung lugar ng Haran. No? Iwanan mo yung nakagisnan, nakagawian, at nakasanayan. Iwanan mo yung nakagisnan, nakagawian, at nakasanayan. Iwanan mo yan. Why? Kasi tingnan nyo naman ang pangako ni Lord. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? And I will make you a great nation. Wow! Ibig sabihin po, Tera has that kind of opportunity. Nasa kanya ang oportunidad na yan. Pero binaliwala na. Kaya sabi ni Lord, ikaw na lang. I will make you a great nation. I will bring good to you. I will make your name great, so you will be honored. Ang tanong, nagkatotoo po ba na ang name ni Abraham magiging great? Nagkatotoo? Yes, pinag-uusapan natin yun si Abraham, di ba? Si Abraham na nasa Bible. I will bring good to those who are good to you. Sa ibang translation, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Alam niyo po ba kung paano ito naging totoo? Although regardless kung anong theology mo sa Israel, no, ang Israel kaliit na bansa, kahit sinong gumigera, di nananalo. At lahat ng gumagawa ng masama sa bansang iyon na pinili ng Panginoon, napapahamak. Why? Because this is what we call the Abrahamic promise or covenant. Grabe, no? The Abrahamic promise or covenant. Pero, pinasa kay Tera, hindi natin alam kung huminto kay Tera, parang basketball, no? Dribble, nag-Milo everyday siya. Hindi natin alam kung pinasa kay Abraham, no? Pero ang kagandahan dito, tinawag ng Panginoon si Abraham, pero sumunod agad si Abraham. We may inherit a spiritual story, but we must decide how it will continue and end up as a spiritual legacy. No? Alam niyo po, nag-iisip din po ako bilang pastor, no? Ano po yung katiyakan? Noon pa nag-iisip ako, no? Ano po yung katiyakan na itong church na sisimulan namin ngayon dito sa tulong po ninyo, Lord, ay magiging pong madadagdagan, magkakaroon po ng mga pamilya. Noong time na yon, andyan po yung mga ilan, andyan yung mga bata pa, maliliit pa, no? Hindi namin alam yung katiyakan kung magiging ganito. Makakabili ng mga gamit, makakabili ng lupa, pero isang bagay lang pong alam namin, susunod lang kay Lord araw-araw.
In the midst of uncertainty, may clarity ng pagsunod eh. At yun lang pong kailangan natin. Minsan ang gusto natin, Lord, blueprint, pakita mo, nang ganahan ako sumunod. Eh hindi po ganun ang binigay ni Lord kay Abraham eh. Kasi kung tayo si Abraham, hello, nasusundan niyo po ba ako? Kung pinakita ni Abraham, alam mo, Abraham, ganito ang mangyayari sa Canaan. Darating yung time, makukonquer nyo yan, babagsak yung Jericho eh. Pero walang blueprint eh. Faith lang talaga. Pero dahil sumunod sila at hindi takot ang kanilang pinaghanap, the rest is history. Amen? Ancestral faith prepares and shape us. No doubt. Hinahanda tayo ng ancestral faith. Pag sinabi ancestral faith, yung mga ninuno natin. But personal faith will define and deepen us. Yung ginawa po ng uncle ko na pastor sa kalola ko, prayer po yun eh. Thank you Lord. Nag-guide ako doon. Pero kung hindi rin ako nag-respond at hindi ko rin tinanggap at pinag-aralan, siniyasat yung sarili ko, nagpakumbaba at aminin ako'y makasalanan, kailangan kong tanggapin ni Lord. Wala pa ako ngayon dito. We make our own personal decision. Ang trabaho natin mga magulang, inihahanda lang natin yung daan. At mananampalataya lang to. Sana lakaran nila Lord yung nilakaran ko na maayos. Amen. Hello. What one generation delays, the next must decide to continue. Dinelay ni Terah, pero sabi ni Abraham, tuloy natin yung dinelay. And you know, I'm so grateful sa church na to. Marami pong mga na-delay. Nangawala na rin. Pero when I talk about leaders, even to my wife, tutuloy ba natin? Ang lagi nila sinasabi, ituloy po natin at eto po tayo, Zion Christian Fellowship Baliwag. Kasi may nagdesisyong ituloy at nakiisa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, sumama ka sa pakikiisa. Pag tinutuloy pala natin, gumaganda eh, di ba, no? Every generation must respond to God for itself. Yes. A faith and godly legacy may begin at home. Totoo yan. Magsisimula talaga yan sa tahanan. But it will only be fulfilled through personal faith and surrender. No? Kung huminto ka dati, at ngayon gusto mo magsimula uli, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka uli magsimula. Bakit? Kasi po, bagamat ito'y sinimulan sa'yo, kailangan mo itong ituloy sa sariling pagsuko at pananampalataya sa ating Panginoon. Yun mo nga yung katabi mo, no? May assurance ka ba na 5 years from now, magtutuloy pa rin kay Lord yan? Christian pa rin yan na masasabi, no? Kahit ano pa mangyari, no? Kahit magkatampuhan pa, kahit may makita pa ho kayong mga hindi maganda sa mga leader o kahit kay pastor, pero kay Lord lang kayo titingin, 5 years from now, magtutuloy ka pa rin sa ating Panginoon. Yun yung legacy. Amen? Yun yung legacy. Tandaan nyo, sino dito may mga apo na? No, masarap daw po pag may apo eh. Ang tawag ko dyan sa mga apo, apostolic ministry. Pag sinabing apo, apostolic ministry, may mga inaalagaan ng apo. No? Alam nyo po, pagdating sa pananampalataya, walang apo si Lord. Wala siyang grandchildren, only sons and daughters. Hindi mo po pwedeng, Lord, papaalam na po ako ha, tigok na ako ha, bahala ka na sa mga apo ko, Lord. Christian naman ako eh. Hindi, tulungan mo sila. I-guide mo sila. And then, make your own effort, make the most of your effort no, na talagang mag-guide sila na they will decide to receive Jesus as their Lord. Legacy may be passed and received, but faith and God's call must be chosen and answered personally. Amen? Amen. Kaya nga po, sinagot po ni Abraham yes Lord, susunod ako. Yes Lord. Immediately, sumunod kagad siya eh. Kahit ano pa pong pray sa'yo ng nanay mo, ng kapatid mo, ng cell leader mo, kung ikaw mismo hindi magdidesisyon, today, this year, is a year of making a decision. Huwag mong tingnan yung mga hindi sumunod, yung mga hindi sumusunod, tingnan mo yung sarili mo, susunod ka ba kay Lord? Ako ganun eh. Kaya may sumulpot na konti o wala, yung hinanda kong mensahe para yun sa mga susulpot. Amen? Hindi ko babaguhin yan. Kahit po wala yung iba dito. Bakit? Mahalaga sa akin yung sumusulpot. Dahil yung sumusulpot, yun yung nakakadampot ng pagtuturo at pagpapala sa ating Panginoon. Amen? Faith legacy is paternal. Pangalawa, faith legacy is personal. Pwede na nating tapusin to eh. Pero may isa pang bahagi sa kwento ni Abraham na makaka-relate tayo. Faith legacy is paradoxical.
Alam niyo, sabihin ng paradoxical? Kontrapelo, magkakontra, no? Mukhang tama, mukhang okay sa ganito, pero biglang mamaya-maya, inconsistent na naman. Hindi po buo ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Ang tawag ho doon ay paradoxical. Everybody say paradoxical. Kasi po, si Abraham, kilala lang natin na ama ng pananampalataya. Pero kagaya mo at kagaya ko rin, marami din siyang mga failures. Tingnan niyo to, ha. He is a father of faith, yet his story includes fear and failure. Buti na lang, nandun yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Sino ho dito, nagpapasalamat ka kahit hindi ka matapat, meron Diyos na matapat at lagi tayong inaalagaan, lagi tayong tinutulungan sa ating mga kahinaan. Amen? Isipin mo nga, come on, isipin nyo po, no? Kung hindi naging matapat si Lord, palagay mo, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Isipin nyo po yung mga nagawa nating mali, palpak o desisyon sa nakaraan na sa tingin natin, tama sa tingin natin, pero looking back, ngayon, iniisip natin, maling-mali talaga. Paano ko ba ito itatama? Mabuti na lang, matindi ang katapatan ni Lord sa ating mga buhay. Amen? Abraham's legacy, ito, tatlo to ha. Abraham's legacy was marked by his faith. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Ano po madalas na sabihin ni Abraham? Pag pinapagana ko ang pananampalataya ko, good things happen in my life. Yun, may favor, may breakthrough, yung mga anak niya nakakilala kay Lord. Bakit? Pinagana ang pananampalataya eh. Amen? Pinagana ang pananampalataya. Pero tingnan nyo to. Abraham's legacy was messed up when fear becomes the captain of his life. Worst things happened sa buhay niya. Oh, Pastor, wala ata yan sa Bible. Anong wala? Di lang natin tiningnan, di lang natin tinutukan. Nandyan po yan. Tingnan nyo po to ha. Ano pong ginawa ni Abraham ng mga mali at palpak? Yung verse 10, yung kasunod po ng Genesis chapter 12. Di ba inutusan na siya ni Lord? Punta ka sa Canaan. Yes, Lord. Punta siya. Lakad siya. Ay, grabe po. Nung nagkaroon po ng tagutom sa lugar nila, basahin natin to. No? Now, there was no food in the land. So Abraham went south to Egypt to stay there. Because it was very hard to live in the land with no food. So pumunta siya sa Ehipto, bumaba siya sa Ehipto. Yun po yung sinabi sa verse. When he was about to go into Egypt, Abraham said to his wife, alam mo, ang ganda mo eh. Sino dito may magandang asawa? Wow, di ba? Alam niyo, sabi niya, alam mo, ang ganda mo, Sarah eh. Ito, delikado pag maganda asawa mo. Ito po sinabi ni Abraham, alam mo, ang ganda mo. Pero sabi niya, next slide tayo, when the men of Egypt see you, pag nakita ka ng mga tao na nasa Egypt, at malalaman nila na ito yung asawa ko, papatayin nila ako. So nag-isip na siya kagad ng negatibo, nag-overthink na siya. Papatayin na nila ako and they will let you live. Bakit? Aagawin ka nila sa akin eh. Kaya sabihin mo na lang na ikaw ang aking sister. Dito ho talaga nagsimula yung sis. No? Sister. Then, it may go well with me because of you. Grabe po, no? Alam niyo po, hello. Saglit po, no? Makinig po tayo maigi, no? Pag ang fear ang pinagana mo, madalas ang fear may kinalaman lang sa security mo bilang tao. Gusto mo ma-safety ka. No? Hindi ko gagawin to. Hindi ako tutulong. Hindi ako mananampalataya. Hindi ako susunod. Hindi ako magbibigay. Bakit? Sarili ko. Although hindi yung sinasabi mo, pero ganun mismo ang pinadama at naramdaman ni Abraham. And because of you, they will not kill me. Ito na nangyari. Verse 14. When Abraham came into Egypt, the men of Egypt saw that the woman was very beautiful. Kaya sinabi nila ito sa Pharaoh, yung hari ng Egypt. Oh, ganda. Meron dong maganda. Miss Universe, no? Pangalan si Sarah. Sabi niya, hindi. Asawa yata ito yung Abraham. Hindi. Narinig ko. Nung kinausap ni Abraham, ang sabi niya, sis. Ayun, sister nga, no? Sis, no? Hindi bro, ha? Sis, no? Kaya alam yung ginawa ni Pharaoh, sabi niya, pwede pa ko pang ligawan. Sis naman pala eh, di ba? Kaya binigyan po ni Pharaoh si Abraham ng mga sheep, cattle, male and female donkeys. In other words, blines siya. Binigyan siya ng maraming mga pagpapala. Palagay nyo, ligtas na si Abraham? Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin dito, ito ho yung Abraham na man of faith. O, tingnan natin susunod. But the Lord sent such sickness on Egypt and Pharaoh's house
because of Abraham's wife, Sarai. Alam nyo, pag ikaw tinalaga mo yung sarili mo na talagang kay Lord ka at ang buhay mo ay para sa pananampalataya, gagawa si Lord ng paraan para ituro at ituwid ka. Ituwid tayo. Mali yan eh. Sabi niya eh. So the Pharaoh called Abraham, ano tong ginawa mo? Bakit mo sinabi na kapatid mo siya samantalang asawa mo pala siya? Ano nga uli yung dahilan? Bakit po ginawa iyon ni Abraham? Ginawa niya ho iyon dahil hindi sa takot para hindi siya patayin. Sino ho dito, may kakilala kang asawa, ganyan ang gagawin. Pag may aso, iiwanan ka. Tatakbo siya for his own safety. Grabe, no? Para sa kanyang sariling kapakanan. Anong klaseng legacy yan ng isang man of faith? Si Abraham nga yan. So, ang core tension ito, faith says, focus lang po tayo, medyo may mga distraction, no? God will provide, but fear says, I must protect myself. Kailangan kong proteksyonan yung sarili ko. Ang paradoxical reality, o kontrapelo na realidad, basahin natin, as humans, pwede tayo magkaroon ng totoong pananampalataya at totoo rin na pagkatakot. Totoo po ba yan? Yeah, kasi tao lang tayo, no? Amen? Tao lang tayo. Pwede rin tayong takot. At alam natin, ang kwentong ito, ay nako po, tinuloy-tuloy pa ni Abraham. Akala nyo po, ito na po yung pinakalas. Hindi. O, sinabihan siya ng Panginoon, Abraham, hindi ka lang dadalhin sa Canaan ha, magkakaroon ka pa ng anak. Yes, Lord, thank you po. Kasi po yung kapitbahay ko po na si JM at si Reg, may anak na eh. Ako wala pa. Ako si Abraham saka si Sarai. No? Sila nako, ang haba-haba ng hair ni Reg, di ba? Tapos, may baby pa sila. Paano naman kami? Sinasabi ko lang, kinakwento ko lang. Alam niyo po ba anong ginawa ni Abraham? Tignan niyo yung next picture, no? Naku, kinuha niya yung katulong niya na si Hagar. Sabi nila ni Sarah, no? Pag sinipingan mo to, si Hagar, dahil ako hindi magkaanak na asawa mo, sa kanya ka na sumiping, ito na yung anak natin. Actually, yung ginawa ni Abraham at ni Sarah na desisyon ay desisyon base sa pagkatakot. Sino ho dito? Marami kang desisyon na ginagawa base sa pagkatakot. Base sa kapakanan ng iyong sarili. Now, Pastor, ano naman po ang consequence niya? No? Did you know na ang anak niya na si Isaac, nung lumaki na? Let's look at the next slide now. Pareho po kung anong ginawa ng tatay niya, ginawa niya sa kanyang asawang si Rebecca. Alam niyo kung saan ulito? Sa Egypt na naman. Sa Egypt na naman. No? Like father, like son. Ito yung tinatawag ko nating generational curse. Ito na naman, no? Natakot na naman siya. So ang sabi po ni Isaac, she is my sister. Asawa mo yan eh, sabi ni Abimelech eh. Kapatid, ano pong ibig sabihin ng fear? False evidence appearing real. Ano pong ibig sabihin ng faith? Forwarding all issues to heaven. Sa dalawang ito, binibigyan ka ni Lord ng choice ngayon, no? Ano ang gagawin mong pagpili? Matatakot ka o mananampalataya ka ba sa ating Panginoon? Sagot po, sagot. Matatakot o mananampalataya? Mananampalataya. Parang maraming tayo po ng tayo. Sorry po ha, bilang pastor, medyo nadidistract po ako pag maraming tumatayo. No? Pero pag gumagapang, medyo okay sa akin yan. No? Pilitin po natin na mag-focus po tayo dito. No? Okay? So, faith and obedience moves us forward, but fear and worries can delay and complicate God's promises. Tandaan po natin yan. Magiging komplikado. No? Akala mo yung imbis na mapaayos, lalo pa hong napalala. Tama? Imagine mo, ilagay mo sa alanganin yung asawa mo. Paano kung nasibingan na si Sarah o di kaya si Rebecca? No? Grabe, sa kagustuhan lang po nilang maligtas yung sarili nila. Nakita niyo po kung gaano po kontrapelo itong si Abraham. Pero, ito po yung tanong, am I acting, planning, or responding in faith or fear? This is a question about isa sa ating ngayong umaga na tanong. Ikaw ba'y nagpaplano, nagdidesisyon, sumusunod kay Lord, base sa takot o base sa pananampalataya? I hope, base sa pananampalataya. So, ang legacy ni Abraham, marked ng faith, mess up ng failure, pero tingnan niyo po ito, no? Abraham's legacy was matured by God's faithfulness.
Kahit pumalpak siya, kahit natakot siya, but when God works through my faith and fear, sabay-sabay tayo, ready, go! Great things can... Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo, tinutulungan tayo ni Lord na makabawi sa Kanya. Amen? What fear tries to break, God's faithfulness restores. Fear may disrupt our journey, but it doesn't cancel God's wonderful plan. Grabe, no? Sabi ni Lord, wala akong magagawa. Talagang pumalpak ka pero sabi ni Lord, hindi kita i-give up. Itutuloy ko yung pangako ko para sa buhay niyo. No? Pwede po bang, yan din po maging prayer natin sa ating pamilya at mga anak at mga asawa. Hindi natin i-give up sila. Tayo nga pumapalpak Amen? Si Abraham nga pumapalpak Amen po ba doon? Pag pumalpak sila, we should never give up our family. We keep on praying, we keep on believing, and we keep on bringing them closer to our Lord Jesus Christ. Amen? Why? Kung mag-give up tayo sa kanila, sino na lang po ang magtsatsaga sa kanila? Amen? Buti pa si Lord nagtsatsaga. So ang lesson po natin sa buhay ni Abraham, God can work with imperfect people to produce eternal impact. To produce eternal impact. God blesses our faith, but at the same time, wini-welcome niya at wini-work out niya yung ating mga worries at fears sa buhay. Sino ho dito grateful ka na may ganyang uri ng Diyos ka? Kahit matatakotin ka, kahit pumalpak ka, nabigo mo siya, binibigyan ka pa rin ni Lord ng pagkakataon na bumawi, bumangon, at makapagpatuloy na maglingkod sa ating buhay na ating Panginoon. Grabe, palakpakan nga po natin si Lord, no? Grabe, no? Amen? So question, am I acting or planning or responding in faith or fear? Or am I trusting my strength or God's faithfulness? Saan ka umaasa? Sa iyong sariling lakas o sa lakas na magagawa ng ating Panginoon? Ito po ang ating call to action ngayong umaga na ito. Choose faith today, trust God through fear, and let Him build a faith legacy bigger and longer than your life. Piliin mo ang pananampalataya. Lord, paano kung papalya ako? Paano kung mabibigo ako? Paano kung matatakot ako? Kagaya ni Abraham, pumalya, bumagsak siya, pero sumunod lang uli siya sa ating Panginoon. Yung pagpalya, maaaring wala na tayong magagawa doon, pero yung pagsunod, may magagawa pa rin tayo. Your legacy is being written by the choices you make today. Totoo po ba yan? Ang ating legasiya ay kasalukuyang sinusulat ng Panginoon sa mga pagpili at pipiliin nating desisyon sa kasalukuyan. Amen? Meron pong isang verse na naalala ko lagi pag ako'y pumapalya sa Panginoon. Ito po yung talata sa Timothy, kahit tayo'y hindi matapat, merong Diyos na manatiling matapat sa ating mga buhay. Amen? Pero tandaan ninyo, don't get me wrong, matapat si Lord, pero yung consequence, hindi po tinanggal ni Lord kay Abraham. Nandun yung consequences. Yes, we are free to make our own choices, but we are never free sa mga consequences na kihinatnan natin. Ano po ang asset? Ano po ang strength ni Abraham? Faith. Amen? Ano po ang kahinaan ni Abraham? Ano kahinaan niya? Fear. Ano po ang kakampi ni Abraham? Faithfulness ni Lord. Kalaunan po, dahil laging ganito si Abraham, matatakotin, no? Lagi po niyang nilalagay sa alanganin ang kanyang mga mahal sa buhay. Imagine mo, isang katulong, no? Inanakan na wala pong kamalay-malay, tapos iiwanan lang din naman pala, hindi naman pala aampunin o gagawing anak. Kawawa tuloy si Ishmael, no? O di kaya si Sarai. Napansin niyo po itong si Abraham, talagang palpak talaga to, no? Kalaunan po, dahil nakita ni Lord, ganun po ang puso niya, pero yung plano ni Lord kay Abraham, ganun pa rin. May binigay si Lord ng pangako kay Abraham at sabi niya, Abraham, mula ngayon, huwag ka na matakot. Ako ang iyong magiging kalasag. Don't be afraid. Everybody say, don't be afraid. I will be your shield and your very great reward. No? Abraham, lagi kang gumagawa ng paraan para ma-bless ka. Sabi niya, hindi mo ba alam, ako lang mismo, ako yung gantimpala mo. Ako ang pagpapala mo. Basta magtiwala ka lang sa akin. Basta sumunod ka lang. Pag natatakot po tayo, hindi tayo napoproteksyonan ng takot natin. Napapahamak tayo. Amen? Pero pag sumunod tayo kay Lord, mabibless po tayo.
Gusto ko pong ipakita sa inyo yung legacy ni Abraham. Dito ako magwawakas. Abraham performed no miracles, commanded no armies, ruled no kingdom, gathered no mass or disciples, and made no spectacular prophecies. Yet there can be no serious doubt that he is the most influential person who ever lived. Counted today as he is as the spiritual grandfather of more than half of the 6 billion people, baka higit pa po no, on the face of the planet. Yung ibang mga civilization, they rise and fall, pero lahat ng mga descendants na nagtiwala sa Diyos na Abraham, buhay pa rin hanggang ngayon. At ikaw yon at ako, buhay pa rin. Yan yung legasiya ni Abraham na meron po tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa mga apo mo, ha, bukod sa akin, may lolo ka pa, si Lolo Abraham. Si Lolo Abraham na nagtiwala kay Lord. Meron pong isang verse sa Galatians na nagsasabi, kung ikaw ay kay Kristo at nanampalataya kay Kristo, ikaw din ay may taglay na binhi na Abraham. Ibig sabihin po noon, yung nagawa ni Abraham, kaya mo rin gawin. Kahit pumalpak, may Diyos si Abraham na Diyos mo rin ngayon na hindi ka niya pababayaan, matapat siya at gagawin niya ang tulong na nakakailangan mo para maiwan mo ang godly at faith legacy para kay Lord. I want you to close your eyes right now. Tatawagin po natin ang worship team. We will sing that song. Habang nakapikit po kayo, I want you to think about this now. Lord, ano pong nangyayari sa akin pag ako natatakot? Ano po, Panginoon, ang resulta pag ako po ay nagwo-worry? At sabihin mo rin sa iyong sarili, Lord, ano po ba, Lord, ang madalas na dahilan ng aking pagbagsak? Kailan yung huling araw na ikaw ay sumampalataya kay Lord? Nagtiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, sagutin mo yung tanong na to, Lord, ano po ang kailangan ko para makapag-iwan ako ng isang godly faith legacy sa aking pamilya? If you believe that God is faithful sa buhay mo, I encourage you to please rise, tumayo ka ng dahan-dahan. Itaas mo ang iyong dalawang kamay at sabihin mo, Panginoon, kung hindi po dahil sa inyong katapatan, wala ako ngayon dito, Lord. At naniniwala po ako na hindi ka patapos sa buhay ko. Amen? Come on, tumayo ka, taas mo ang iyong kamay, dalawang kamay, and let me pray for you, Lord. Ngayong ako'y anak nyo na, Panginoon. Sabi niyo po sa John 1:12, as many as receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become a children of God. I pray, Lord, ngayong umaga na to, pawiin, tanggalin, alisin niyo po ang takot sa aming mga buhay. Mula ngayon, Lord, kagaya ni Abraham, lalakad kami sa pananampalataya. And Lord, sa mga panahong papalya kami, Panginoon, buhatin, pasanin, tulungan niyo kami makabangon. And Lord, please don't give up on us. Alam niyo naman, Lord, mahina kami. Ang iyong katapatan, Lord, ang aming pinananampalatayahan na magbubuhat at papasan sa amin para maituloy namin at maihanda namin ang pamanang ito sa aming mga mahal sa buhay. Lord, i-bless niyo po ang aming family. We claim that Canaan is for us, Lord, for our family. Salamat po, Panginoon, sa legacy ni Abraham. Ang legacy ni Abraham ay legacy din po namin. At yan po yung goal namin ngayong umaga na to, Lord, na ang legasiya ng pananampalataya maipasa namin sa mga susunod na henerasyon sa aming pamilya. Salamat po. Hindi na po kami dapat mabuhay sa pagkatakot sapagkat kami ay anak na ng aming Diyos. Purihin kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.